Ayan. that they do Wait lang po. Sir, wait lang. Mga bossing, mukhang isang testigo na naman ang lalabas. Pero ako, kilala ko ito eh. Kilala nyo ho ito eh. Si Congressman, Gary Alejano, mga bossing. No? Idinidetalye niya dito sa pagsasalita niya, mga kababayan. Ayan, talagang trinidor ni Digong ang Pilipinas. Ayan. Idinitalye ito, mga kababayan, ang utos ng dating Pangulo. Ito po ay tungkol sa West Philippine Sea, mga bossing. Kung yun pong kay Guban ay tungkol, no, sa mga shipment na ipinagbabawal na gamot, ito kakaiba naman po to. Dating Pangulong Duterte, mukhang madadagdag o magsasalita din kaya ito? Bagay, sinabi niya na eh. Pakinggan ho natin, mga kababayan. that the Duterte administration ordered our armed forces not to patrol West Philippine Sea anymore. Hoy! Bakit kaya? Ano? The Duterte administration ordered, sila daw po, na wag nang ikutan ang West Philippine Sea. Samantalang po, mga kababayan, nakita nyo naman po yung patrol ng mga Chinese po doon sa West Philippine Sea. Tapos, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, wag na daw ikutan. Ano yun? Parang, bahala kayo dyan. Kayo na bahala dyan. Kayo na lang ang umikot dyan. Ang Pilipinas, dito lang kami sa Gedli. Paano na tayo? Paano? Baka, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng estruktura, nagkaroon ng mga kung ano-ano ng mga buildings at kung mga ano ng mga itinayo do sa West Philippine Sea. Kasi kung walang iikot, wala nang magbabantay eh. Pagka wala nang iikot, ibig sabihin, lahab na kayo dyan. So, bahala na kayo dyan. Di ho ba? Tuloy. And ang sabi ng armed forces, sandali muna, that is our mandate. We would be remiss of our mandate to protect our sovereignty and territorial integrity if you do that. Nako po. Baka kasi nga, papel lang daw yan. Tubig lang yan. No? Kaya ganun. Huwag nyo na ikutan yan. Tubig lang yan. Di ho ba? Kasi mga kababayan, ako po habang sinusubaybayan ko po itong usaping West Philippine Sea, mga bossing, kung talagang seryoso ang dating Pangulong Duterte dito, na protektahan, no? Panatiliin po na tayo ay may karapatan sa West Philippine Sea. Pagkakaupo pa lang po, mga bossing, nanalo tayo sa UNCLOS na eh. May papeles, may dokumento na, isasampal na lang sa harapan nila. Eto, kami nanalo. Alis na kayo dito. Kumbaga, kami na bahala dito. Teritoryo namin to. Kami ang may karapatan. Kaso hindi po ginawa. Mga kababayan, wala po nangyari. Natulugan, tinulugan. Papers nga lang daw po. Papel lang yan. Di ho ba, mga kababayan? Tapos biglang sasabihin mo pa. Huwag na kayong magpatrolya dyan. Huwag nyo nang ikutan yan. Pawala na ng pawala. Mga bossing, panalo na eh. Panalo na. Bigla pang tayo pa yung umatras. Kung tayo na nga yung nanalo, tayo na nga yung may mga dokumento, tayo pa yung hindi magpapatrol bigla. Is it not impeachable offense already? So, nag-compromise na lang na sige, isang patrol na lang once a month. Once a month na lang ang patrol. Isang patrol, once a month. Siguro ho, mga kababayan, kung isang beses magpapatrol, sabihin mo ng katapusan, yung 29 days, from first day, kapag katapos magpatrol kahapon, umpisa tayo, bakbak tayo, tayo ng ng building dyan. Yung 29 days, madami na hong magagawa doon, mga bossing. Tapos yung once a month na yon, haharangan pa nung mga
nung mga Chinese, no? Yung mga vessels nila, para hindi makita na may ginagawa. Anak ng tinaplong yun. Kaya yata talaga tuluyang nawala sa atin eh. Dahil kung totoo man po yung sinasabi ni Gary Alejano, mga kababayan, talaga pong yan po ay magdudulot ng pagkawala sa atin ng mga isla na yon, ng West Philippine Sea po. Petrolya. Pero I doubt kung nagagawa din yung once a month. Hindi Yun ang din. information na nakuha natin na wag na tayong magsayang ng oras sa West Philippine Sea kasi wala din naman mangyari. Gagastos ka lang ng fuel dyan, wala naman mangyayari. So wag na kayo magpatrolya. Alam niyo po, walang mangyayari kapag wala talagang gagawing hakbang. Tignan niyo po ang gobyerno natin ngayon, mga kababayan. No? Ipinaglalaban po ang West Philippine Sea ng ang gobyerno Marcos. Sinimulan po yan, mga kababayan, nung nagkaroon na ng tawag dito, pumutok po yan sa taong bayan, no? Na kumbaga, yung pong nagkaroon ng water cannon, binomba yung barko natin, mas lalong pumutok sa taong bayan, nalaman nila na nagkakaroon na ng ganyan. Kasi bakit? Yung barkong yon meron pong dala-dala na mga pagkain, tubig, at pang-repair po ng BRP Sierra Madre upang sa ganon, yung BRP Sierra Madre, tumagal po ang buhay, no? Sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Noong panahon po ng dating Pangulong Duterte, pinayagan lang ho nila na kumbaga umokay lang sila, umuo lang ho sila na, wala nang repair ng BRP Sierra Madre, bawal yun. Pero ang pagmamalaki po ni Harry Roque, mga kababayan, kasi kayo pinapangalandakan nyo yung pagre-repair ninyo. Pinapangalandakan ninyo. Nakukumpunihin nyo yung barko na yan. Natural. Alam mo na meron kang meron kang tawag dito, meron kang karapatan dyan So talagang ikaw, bilang presidente, sige go, dalhin nyo yan. No? Nandiyan na nga yung BRP Sierra Madre Re-repair nga natin. Alam mong may karapatan ka, tuloy-tuloy ka lang. Sila daw po ang pinagmalaki ni Roque, mga bossing. Tignan mo kami. Nare-repair namin yan ng patago. Yun po ang pagkakaintindi ko, mga kababayan, doon sa mga binitawang salita ni Harry Roque. Nare-repair namin yan nang hindi binabandera o hindi yung talagang pinapangalandakan na may dala kaming pang-repair. Di ba ho, trabahong duwag yun. Trabahong patago yun. Alam mo na may karapatan ka? Alam mo na may karapatan ka, tapos patago mong kukumpunihin? Nasaan ang doon? Tuloy. So, nagprotesta ang armed forces dyan. So again, that is only my information. I'm not speaking for the armed forces. So yun ang information natin na sabi ng armed forces, pwede ba kahit isa na lang? Nag-compromise sila na kahit isa kasi mandato nila yun In fact, pag sinabi ni President, pangalagaan ang ating soberanya na 100% na walang makukuha sa atin kahit ni katiting po, no? Na kalupaan o ng ating soberanya. Duterte na mamasakir lang dyan ang ating mga sundalo, na underestimate mo yung mga sundalo. Kasi ang sinasabi ko, if we are asked whether we are willing to go to war with any country, dapat ang sagot ng bansa, yes. Laging yes. We should defend our country to any oppressor, any country. The question really is whether you will win. That's the reason why kailangan natin i-modernize ang ating armed forces so that will increase the winnability of our armed forces should we go to war with anybody else. Because, ano bang purpose talaga ng armed forces is to defend. Correct. Tama, mga kababayan, di ba? It is to defend our country, ang ating soberanya. Kung mag-ano ka, kaya ba natin ganito, ganyan? Kaya nga nandyan yung mga yan Kaya nga nandyan sila Di ho ba, mga kababayan? Pero po, ang bintang sa ating Pangulo, weak leader yan si Bongbong Marcos.
Mahina yan na leader si Bongbong Marcos. Ngayon po mga kababayan, sino ho kaya sa tingin nyo? Yung talagang totoo o yung talagang weak leader po. Ang ating Pangulo ngayon na nakatindig ho, no? Na pati po ang suporta ng mga kakamping, pati po suporta ng mamamayang Pilipino, sinusuportahan siya. O yung pong nagsabi na magja-jet ski ako, pupunta ako sa West Philippine Sea, itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Iyon po nang intindi ko po doon, titindigan ng dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang po, walang nangyari. Hanggang isa yung barko natin na BRP Sierra Madre doon, wala na. Ano na, sinasabi na ngayon ng China, sabi nila, kailangan nyo nang tanggalin ang BRP Sierra Madre kasi nakakasira na sa kalikasan. Which is, yan naman po talaga ang inaantay niyan. Sir Tony Ninobla, matapang lang si Digong sa mga users. Bunga nga lang niya ang matapang, panahingawa lang. Parang asong tahol ng tahol. Kayo po ang humusga mga bossing. Kung yung ibinintang nila dati sa ating Pangulo, Boss Red, kung yung mga ibinintang natin, nila sa ating Pangulo na mahinang Pangulo, weak leader, totoo ho ba yun? O sila ngayon ang nagmumukhang weak leader, mga bossing? Tapusin na natin ito. You defend, you go to war. Di ba? Sayang yung bilyon-bilyon natin kung hindi naman pala natin depensahan ang ating bansa. Na simula pa lang, para tayong nag-ano sa mundo na punta kayo sa Pilipinas kasi ang tama. Hindi man natapos, punta kayo sa Pilipinas. Kasi hindi namin kayo kaya, kung meron kayong kukunin, may aagawin kayo sa amin hindi namin kayo kayang, punta kayo. Kung ano yung gusto nyo agawin, maaagaw nyo kasi hindi kaya ng armed forces namin. Di ho ba? Tama ho yung sinasabi niya, mga kababayan. Kayo na po ang humusga, mga boss, chief, amo, sir. Anyway, 47 minutos na din po tayo nag-uusap at nagkukwentuhan dito, mga bossing. Pagpasensyahan nyo na po, At hindi ko kayang umabot ng 1 oras, hindi ko kayang umabot ng 2 oras sa mga live. Yan. Pero at least bukas po ng umaga, mga boss, naka-live ulit tayo. Huwag nyo pong kalimutan, 1,814 viewers. Paki-like naman po dyan. Paabutin natin ng 1,000 yung like na yan. Paki-share na din po. And paki-subscribe doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.